ka-learning trivia time about pagguho ng lupa or landslide. Sa isang iglap, bumigay ang lupa, dala ang bahay, punong kahoy at kabuhayan. Ang pagguho ng lupa, isang tahimik ngunit mapanganib na likas na sakuna ay madalas nangyayari matapos ang matinding pag-ulan o lindol. Sa likod ng trahedyang ito ay komplikadong ugnayan ng heolohiya, klima at aktibidad ng tao. Ng klima at deforestasyon, mas nagiging madalas at mapaminsala ang mga pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ng ang Pilipinas. Ang pagguho ng lupa o landslide ay ang biglaang paggalaw ng lupa, bato at iba pang debris pababa sa isang libis o bundok. Isa ito sa mga likas na hazard na matagal ng bahagi ng natural na siklo ng mundo. Ngunit lalong tumitindi ang epekto dahil sa mga gawaing pantao. Ayon sa mga eksperto, ang mga pangunahing sanhi pagguho ng lupa ay matinding ulan o ulan na sunod-sunod nang nagpapalambot ito sa lupa at nagpapababa ng resistensya nito. Lindol, kayang igalaw ang pangyanig ang maseselang bahagi ng bundok na maaring magdulot ng biglaang pagguho, pagkakalbo ng kagubatan, deforestation, ang pagkawala ng ugat ng mga puno ay nagpapahina sa pagkakapit ng lupa, pagkaingay ng lupa dahil sa konstruksyon o pagmimina. Ang malalaking proyekto ay maaaring magdulot ng destabilization ng lupa. Sa Pilipinas, dahil sa pagiging arkipelago at pagkakaroon ng maraming bundok, dalisdis at ulan, taon-taon ang mga bansa ay kabilang sa mga lugar na high risk sa landslide. Noong mga nakaraang taon ay malalaking pagguho ng lupa ang kumitil sa buhay ng daan-daang katao. Kabilang na ang nangyari sa Buin-Saugon, Southern Leyte noong 2006, kung saan halos nabura ang buong barangay sa ilalim ng gumuhong lupa. Bukod sa pagkawala ng buhay, ang epekto ng landslide ay ramdam din sa ekonomiya, infrastruktura at kabuhayan ng mga mamamayan. Nawawasak ang mga taniman, daan, tulay at kabahayan, kaya't mahalagang pagtuunan ang pansin
ang early warning systems, disaster preparedness, at higit sa lahat ang pangalaga sa kalikasan. Ang pagguho ng lupa ay hindi maiiwasan sa kabuuan, ngunit maaari itong mapigilan o mapagaan ang pinsala ng pamamagitan ng responsableng paggamit ng kalikasan, tamang kaalaman, at paghanda sa tulong ng agham ay pakikiisa ng pamahalaan at mamamayan. Maaari nating mabawasan ang panganib at masagip ang mas maraming buhay. Sa huli, ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagbibigay paalala. Nasa atin ang desisyon, makinig at kumilos. Yun lang mga ka-learning. Bye-bye. God bless.